So hello mga katurismo, nandito kami sa Balatero Port. So ayan ang mga ticket namin. Kasama ng magandang view, di ba? Diyan makikita mo yung mga klasikong mga nagpipill up, bound to Puerto to Laguna. Yes! I love it! Yan yung sasakyan namin, Fast Crab, which is sobrang bilis. Grabe. Dito naman nanonood kami ng demo kung paano gamitin ang Life Vest. Finally, nandito na kami sa aming destination. Sobrang ganda ang OA, wala pa naman. Dito papunta na kami sa aming sasakyan and konting selfie, konting mirror shot. And yes, nandito na kami sa aming sasakyan. So dito, itinutour ko lang yung sinakyan namin kasama ang mga kasamahan kong OA. Konting vibes sa music. And yes, sobrang saya ng trip na to. Simulan na natin ang tour! So after that long ride, nandito na kami sa first ever meal namin ngayong araw. And finally, magkakaroon na kami ng laman sa tiyan. Grabing gutom ng mga tao. So ayan, nasa McDo kami. So ayan na ulit kaming mga OA. Kumakain lang naman ng McFlurry. Mayabang lang talaga kami. Konting pasankis. Yes, I love it. Back again sa tour. Back again sa traveling. Nakakalulang biyahe. But still, worth it lahat ng mapupuntahan. Konting kaganapan lang dito sa van. So, ayan kami. And yes, we are peacefully and happy sa aming tour. Kasi alam naman namin na worth it. Back to traveling! Out of the context, as we traveling, nakita namin tong dalawang maglola na super saya lang na makikita mo sa lola yung unconditional love na ibibigay niya dun sa apo niya. And yes, we arrive at our first destination, Dinagcarlan Church. At dito na nga, sa part na to, bababa na ang mga artista ng Puerto Galera. Pak! Di mo kinaya ang mga datingan. Oh, sorry. And yes! Ito na! The best! Ang pogi ng sir sa pagbaba. Iniaano namin sa kanila na ano man mangyari dyan at gumuho katulad yan, kaya meron doon gumuho na nga, ibabalik yan uli doon. Kami naghahanap ng apog na ilalagay doon uli, apog at saka klaro ng itlog. Matakot at sumunod sa 10 utos, thou shall not steal your neighbor's wife. At ayan ang mga kasamahan kong OA, nag-aantay sa bride na lumabas. And yes, finally ang bride lumabas and super ganda. Akala ko magtutour lang kami and unexpectedly naging abay pa kami. Sobrang ganda ng church. Worth it naman yung pagpunta namin and yung pagsabay pa nung bride na ikakasal dun sa groom. Sa part na to, habang nagtutour kami sa church, may nagsabi sa amin na meron ditong holy water na pag ibinuhos mo at nag-pray ka ng taimtim is maaring magkatotoo yung kahit anong i-pray mo. Wag lang negative, syempre naman, taong to. Yan siya, umaakyat siya para hanapin ng holy water. Pero wala, ayun pala. After that tour, papunta na kami sa aming second destination, which is the St. John the Baptist Church.
after that tour sa dalawang churches na napuntahan namin, update sa mga OA kong kasama, ayan, vibe lang sa kanta and super saya. Partida, dalawang tour pa lang yung napupuntahan namin, pero mga pagoda na mga person. Hindi kayo latamlay. Yes, we arrive at our last destination at Museo ni Rizal at Calamba, Laguna. So, bago tayo pumasok, may tanong ako sa inyo. Kailan birthday ni Dr. Rizal? Dito, ngalingali na lang kami magpakain sa lupa't walang makasagot. And sa mga next video na ipapakita ko, si ate na ang magpapaliwanag. Ito yung copy ng handwritten ni Dr. Rizal ng family tree. Original po yan. Copy ng original handwriting. Ang mga lahat ng mga handwriting niya ay nasa National Museum or National Library. Ito, yung mga spouses nila yan, yung mga naging asawa. Then yung mga may touchline ay yung mga, ayan yung mga kapatid. So, Ang merkado is a call about in Spanish is palengke. Parang yung pamilya nila ay nabubuli about doon. Kasi maingay yung kanilang pinito. So, pinalitan nila ng Rizal. So, pero pinalik din nila sa merkado, pero si Dr. Rizal ay ginamit pa rin ng Rizal. Tapos ni Doña Teodora kay Yang Pepe ng The Mods and Plains. Then siya din yung tutor na, syempre siya yung mother tongue, siya din yung first tutor niya, first teacher. Then si Doña Teodora is naging teacher siya ng Spanish and English. Makikita niyo dito is yung handwritten or copy ng handwritten nila. Except lang kay Dr. Rizal. Katulad ni Maria, kanyang sister, ay kinuwento niya na 4 na buwan siyang hindi naligo doon sa lugar na kanyang tinitirahan noon sa Europe. Dahil malamig daw yung klima. So, mababasa niyo siya dito. Gallery 2. So, ito yung naging buhay ng Calamba noon. So, in 1741, is part pa siya ng Cabuyao, Laguna. So, in a separate town in 1742. So, bakit nga po nag-separate sila? Noon is binili kasi ng isang Dominican ang buong Calamba na 51,268 pesos. So, by 62, 424 hectare ang kanilang nabili ko sa buong lupa ng Calamba. So, inakalahati ng lupa ng ay sila yung nangasiwa sa mga sa pagpaupa sa mga lupa doon noon. Then, nung lumipat sila dito in 1773, hindi ko lang masyadong exactly, basta yung galing sila sa Binyan, sa mother side ni Doña Teodora. So, pinito naman. Yan, si Father Tolidan, yung nabasa sa Lopez, ang landlord. Yan. Then, yan. Ang naging buhay nun. Can you see, wala siyang ganda noon sa old map. Dahil nga siya ay dati part pa siya ng Cabuyao, Laguna. So, sa ilang scenario dito, nagulat yung tao, pumapasok ito sa Cabuyao. Kada every chapter pumapasok itong lugar na. Ilan sa mga gamit ni Rizal na ginamit noong kapanahonan nila. Pinod Francisco at si Doña Teodora. Then ito ang original clothes ni Doña Teodora na kamisa at kimona. Original. At yung itsura ng buhay nila nung Calamba. So makikita nyo, ito ay yung bahay ni Rizal, ito yung simbahan, at ito yung municipal dati nila. Sa ngayon ay nilipat sa may bandang Calamba. Then na ngayon is naging Liceo de Calamba, isang school. Then ito yung mismong dating figure or layout ng simbahan. So, sinampulat libreta, parang taxes ngayon. So parang ito yung libreta, yung parang nakikita. Napasok ang loob ni Dr. Rizal, niregalo ni Leonor Rivera, ito si Leonor. Second lover niya si Leonor Rivera. The journal at diploma niya ng sa Ateneo, then yung So dito makikita nyo yung mga librong nabasa ni Rizal noong siya'y nabubuhay pa.
So ito ay ilan sa mga gamit na meron sa bahay ni Rizal. Dito naman makikita nyo kung saan sila kumakain at nagsasama-sama. Dito naman makikita nyo kung saan dito natutulog lahat ng mga kababaihang kapatid ni Rizal. At dito sa kwartong ito naman ay ang mga lalaki. Dito naman yung kwarto ng mga magulang ni Rizal, saan sila nagpapahinga. At dito makikita nyo kung saan sila nagsasalo-salo ng pagkain. Ito naman yung malaking cabinet kung saan nakalagay yung mga kagamitan. Dito yung kusina, kung saan dito naman yung pagluluto na nagaganap. And ito yung sinasabing CR. Ang facts lang dito is, ang nasa ilalim nito ay yung kulungan ng hayop nila and yung dumi nila is doon napupunta. So dito dinala kami ni ate kung saan nandito yung mga original paintings ng mga painters sa iba't ibang lugar. So, ang facts lang dito is bawal daw magpicture ng may flash kasi nasisira yung pigments na meron yung isang painting. Ito naman yung medyas na ginamit ni Rizal. Yung kanyang papa. Ganito si Dora Consolasyon na kanyang higala si Dona, si Dora. Ganito si Basilio, yung pambatang siya na walang uwak. Ganito si Maria Clara. Maria Clara is sino? Ito naman yung ginamit ni Rizal na cup at kasamahan nito ay yung lalagyanan niya. Uy! Ang paglalakbay sa Europa. Sana all siya. Dito makikita kung sino-sino ang mga naging katunggali niya at mga kasamahan sa paglalakbay niya sa Europa. Grabe ba siya? Nung nagkita. Yung kanyang first love, dahil nakikipaglaro. Yan. Dito na nagtatapos ang ating tour sa Bahay Museo ni Rizal. Sana'y marami kayong natutunan. Ha? Shopping is life. Nandito kami ngayon sa mall kasama ng aking mga kaklase at mga guro. And after that long day, ito na naman kami sa biyaheng walang hanggan. Yes! Hindi matatawaran ng pagod pero ang hindi ko din alam kasi ako'y lutang na. Anyways, nandito lang kami nagbabanding ng aking mga kaibigan. After that hours ng biyahe, nandito na kami sa Transcend Hotel, which is, hindi naman siya kagad.
maganda siya. And yes, ito yung dinaanan namin. And here are my friends na gang-gang. O, bugs. And yes, we are heading back to our hometown, Puerto Galera, na may pasisang dagat. Yes! Sobrang ganda, sobrang OA din. And dyan, may mga nakasabay kaming mga naka-jet ski. And yes, mga nagpapapansin sila. And after an hour, nakarating na kami sa aming hometown. Sana marami kayong natutunan. Bye!